Tapos natin ang table 1 natin. Ito yung table 1. Sobrang malaki. Nagawa na yung isang space. So, litan natin konti. Yan ang table 1 dito. Ang table 2. Ito, table 3 na ito. 3. Pag ganyan, medyo alanganin ang space, so pwede natin sa i-adjust. Lakihan ng konti. Ito, medyo alanganin ang space, so i-adjust ang spacing. Ganyan. Table 1, table 2, table 3. Ganon din. Lagyan natin ito. 20 ito ang font size. 20. Lagyan natin 20. Ganyan. I-adjust na lang natin. Ganyan. Para magkasya. Ito. 20 din. Ang size. Ito. 20 ang size. Yan. Tapos adjust ang table para magkasya. Ayan. Okay, pagpalagay natin ito table 4 na, ito 5, ito 6, ito 7, ito 8, 9, 8, 9 and 10. Okay, yan. Kulang tayo ng isang table para sa total. Maglagay tayo dito ng total. So, kulang tayo ng isang table. Ang gawin natin, i-highlight natin yan. Tapos, ano din natin yung all borders. Okay, ganyan. Para may tables din siya. Tapos ngayon, maglagay tayo dito ng number 1, 2, at saka 3. Yan. Okay, itong data natin, itong 1, 2, 3, ilagay natin sa left side. Yan, sa left side. Tapos ito dito, maglagay tayo ngayon ng values. Okay, halimbawa 23. Kahit anong value lang kasi i-total natin ito ngayon na gamitan ng formula. Yan po. So, i-highlight muna natin kasi gusto natin siya ilagay sa center. Ito ang i-click natin. Ito, center ito. I-click natin. Para nasa center siya. Ngayon, lakihan ko din yung numbers na ito kasi hindi ninyo maklaro. Sobrang maliit. So, itong font size, i-adjust natin into ganyan, 20 pwede na. Klaro na yan. So, adjust natin. Ito din, adjust natin ito. Ang size niya into 20. Yan. So, makita na. Ngayon, ang gawin natin kasi magawa tayo ng formula. So, first step is lagay natin ang equal sign, equals. Tapos, i-type natin ang sum is UM. Yan, sum. Tapos, open parenthesis. Pagkatapos niyan, i-highlight natin ito. Ito dito, tingnan nyo itong inano ko. Dito, itong ginawa ko. I-highlight, tapos i-drag natin pa ganyan. I-drag pa ganyan hanggang sa table 10. Tapos, lagyan natin ng close parenthesis. Tapos, enter. Okay, nandyan na ang total, 494. Hindi na tayo nag-add. Automatic na siya kasi naka-formula. Kung i-click natin itong 494, makita natin ang formula na ginawa natin. Ayan. Okay, nandito yung formula na ginawa natin. Ngayon sa second column, gusto natin siya automatic na automatic na i-solve. So ilagay natin na ang formula. Okay, ulit. Equal sign, ilagay natin. I-type natin ang sum. Lagay natin open parenthesis. Tapos, i-highlight natin mula sa table 1 hanggang table 10. Ganyan. Tapos,
ilagay natin ang close parenthesis, tapos enter. Okay, nandyan, 0 ang nakalagay kasi wala pa tayong data dito, wala pa tayong values. Kung i-click natin itong 0, makita natin, nandyan ang formula. So, naka-formula na yan siya. So, ngayon, maglagay tayo ng value. Kahit anong value lang. Yan, di ba? Hindi na tayo nag-solve. Automatic na siya na total kasi naka-formula ang ano natin, ang Excel natin. Kung ito din dito, gusto natin siya i-total, ito 494 plus 634, tapos ang total niyan, halimbawa gusto natin i-divide into 2, kung yun ang formula na ginagamit natin. So dito, gamitin na natin yung formula na anong gusto natin, anong ang formula na dapat dyan. So gamitin natin equal sign, sum, tapos open parenthesis, maglagay tayo ng open parenthesis. Itong dalawang number, i-drag natin pa ganyan, dalawa sila, i-drag natin. Tapos close parenthesis. Siyempre gusto natin siya i-divide into 2, maglagay tayo ng division na ito symbol. Yan. I-divide natin by 2. Yan. Tapos i-press natin ang enter. Yan, nandyan ang total. 564 lang kasi yung 494 plus 634 na total yan siya, pag total tapos divided by 2. So ito yung resulta. Ito ang formula na ginamit natin. Ito po. Okay, ngayon tingnan natin siya. I-control P natin kung okay ba ang layout natin pag i-print. Control P. So nakita ninyo ganyan ang anong format niya kasi hindi natin na i-set up natin ngayon ang printer properties. Yan, palitan natin ang layout, hindi portrait kasi ito patayo, portrait yan. So gamitin natin ang landscape. Tapos i-set na din natin ang paper, gusto natin yung papel, bond paper. Gamitin natin yung user defined, yung tayo ang mag-set ng size ng page natin. Gagamit tayo ng inches ngayon, and i-click natin itong inch. Tapos gagamit tayo ng 13, yung long bond paper, usually 13 talaga ang height niya. At 8.5 din ang width niya. Tapos click natin OK. Ito din, i-click natin OK. So yan na po. Pero sayang ang space natin dito, medyo malaki pang space. Pwede naman natin yan balikan. Pwede naman natin i-adjust ang natin, mga tables natin. Lahat ng table pwede adjust. Adjust natin yan sa ng pantay-pantay para magandang tingnan. So kailangan itong may broken lines, kailangan hindi siya didikit dito sa natin, sa last line, kasi hindi siya makuha during printing. Kailangan may ganyan lang, distansya lang siya konti, no? So yan, ganyan. I-try natin, control P. Yung broken lines nandito po. Subukan natin kung anong forma niya. Ayan, pwede naman siya pagdikit. Okay lang pala pagdikit siya. Pero pag sobrang nasa halimbawa ganyan na, control P, hindi na natin makita yung total kasi lumampas na siya sa boundary. So kailangan ibalik naman natin siya. Ayan, kung maaari hindi siya didikit sa last line natin, ganyan, pwede na yan ganyan. Control P natin. Yan, ready to print na ang natin, document.
gamit ang Excel. So, madali lang po gamitin ang Excel para maggawa ng dokumento na naka-formula na siya. Okay, maraming salamat po sa panonood.